Welcome po sa Usapang Basketball Show. Ako nga pala si Jonas at pag-usapan natin ngayon ang Game 1 ng Boston Celtics at Indiana Pacers. So, nanalo po ang Boston Celtics in overtime 133 and 128. So, lamang ng 5. So, choke job po nangyari. Nag-choke ang Indiana Pacers the final, let's say, 30 seconds of the game. Meron silang at least 3 pagkakataon, final 30 seconds to win the game. Pero wala. They choked it up. So, lamang ng 3, the final minute, lamang ng 3 ang Indiana Pacers. May tumira sa Boston Celtics na wala na rebound. 30 seconds remaining. Nakuha ni may nakakuha ng bola. It's either Miles Turner o si Pascal Siakam. Binigay kay Tyrese Haliburton yung bola. Like 27 seconds remaining in the game. Nag-dribble papuntang half court. Nagmadali si Tyrese na ibaba yung bola sa kabila kagad. Tapos, na-dribble niya sa paa niya. Out of bounds, bola ng Boston Celtics. Pero hindi pa dyan nagtatapos, Hindi pa dyan nagtatapos. Kaya unang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon, may tumira na naman sa Boston Celtics, nawalan. Rebound, bigay kay sa point guard nila, final. Kasi wala nang oras Pero hindi pa penalty. Yung time na yun, hindi pa penalty. So, out of bounds, ball on the side. Ball on the side. Medyo may dugo si Nembhard, so kailangan gamutin muna. Pagbalik, i-inbound mo lang yung bola kung sa best free throw shooter mo or kahit kanino man kasi lamang naman kayo ng 3 So isang free throw lang kailangan mo at ito, tapos na yung laban. Ngunit 5 seconds, turnover na naman. You could have called a timeout, di ba? Kapag ganun, pwede ka mag-timeout. Yung coach pwede rin mag-timeout. Pero wala. Ano nangyari? Turnover. So, ito naman, may chances man naman yung Boston Celtics na itabla o ipababa lamang. So, bola ng Boston Celtics ngayon. Inbound nila, na-trap si Jaylen Brown sa gilid. So, out of bounds na naman. So, bola na naman ng Celtics. Ganda. Ngayon, final 8 seconds or 7 seconds in the game. Na-trap si Pascal Siakam dahil sa switch. So, ito yung mga time na to na hindi naman ako matalino o ganyan sa basketball. Pero, ang alam ko, kapag ganyan mga final seconds of the game, hindi ka na dapat lumalaban sa screen. Ang gagawin mo, switch na kagad. So, kung na-trap ka sa screen, kunyari, ako si Pascal Siakam, na-trap na ako sa screen. Kasi si Jaylen Brown, kumat para papunta sa side Tapos na merong screener. Ngayon, kung ako yung bantay na screener o kaya si Pascal Siakam, sasabihin ko switch. Diba? Switch na. Time na yon para hindi ako matrap. Ang nangyari, walang switch. Lumaban si Pascal Siakam ng screen hanggang sa na-open ng bahagya si Jaylen Brown sa sulok. So, pasa niya ng bola, ito pa may isa pa chance na panalo ang Boston ng Indiana Pacers pagkakataon na yun. Pwede kang pumaul, Pwede ka pumaul para mag-free throw na lamang ng 2 instead of 3. Ito yung lagi ko sinasabi sa team ko, pag lamang kami ng 3, final seconds of the game, patirahin nyo na ng 2, layup man yan o jump shot man yan, wag lang 3. Kaya pag ganyan, habulin mo sa 3-point line. Kapag hindi mo kinaya, pwede mo nang foulin yun. Kaya lang problema pag final, free throw, di ba? 2 free throw yun. So, hanggang mangyayari, kapag pinasok yung una, may chance pa. Intentionally miss the second free throw. May pag-asa pang tumabla, Yun nga lang yung risk nun.
Pero at least, kapag final mo yung si Jaylen Brown at that point, pwede rin mo mintis yung unang free throw niya. Paano kung magmintis yung unang free throw niya? Di tapos ang laban. Diba? Kailangan mo ngayon intentionally miss yung second free throw, tapos rebound, tapos kick out sa tres, sa konti na lang ng oras, nako, medyo rush na yun. So, tatlong pagkakataon na manalo, apat pa nga kasi kasama pa yung overtime So, ang ganda na nilaro nung yung sinasabi ko nung last video, nung dapat isa sa mga X factor nila, si Miles Turner. Ang ganda na nilaro. Ito na yung chance mo na to steal one on the road, di ba? Ito na yung pagkakataon mo. Kasi Boston Celtics, kagaya na sinabi ko nung huling video, hindi sila magaling sa home court. No? Medyo lang sila average. 50% win percentage sila at home. So, ito na yung chance mo para makanakaw ng isa para pag uwi mo, kunyari matalo kayo ng game 2, tabla. Diba? Tapos ikaw na yung may home court advantage at that point. Ayun, kaya lang, nag-choke si Tyrese Haliburton ilang beses, lalo ng overtime, yung makikita mo sa mukha niya, natataranta siya So, dito mo makikita yung edad. Kasi, mga veterano hindi matataranta ng ganyan. Kapag final seconds of the game. Sina Steph Curry, o sino man yan, si LeBron, si KD, hindi sila matataranta. Kaya nilang kunin yung bola, tapos, alagaan nila. Ayun, props to Jason Tatum. Malas, pero, kung ako Boston Celtics dito, confident ka pa rin Kasi, hindi sila naglaro ng maganda, pero nanalo pa rin. Although lumalamang sila ng 10, 13, nung mga third quarter, nagpapabaya sila ng konti. Nakakahabol yung Indiana Pacers. Kasi Indiana Pacers magpupush ng pace yan wala pa atang 2 minutes na ibaba kagad nila yung lamang Kasi tatakbo ng ganyan. Yung mga yan, Pascal Siakam, maganda rin yung pinakita. So, pero props to Jason Tatum. Malas siya nung una, pero nung huli, lalo na nung overtime, nakilala niya yung mismatch. Ang liliit ng bantay ni Jason Tatum nung huli. Si Nembhard, ang late nun. Kumpara sa kanya, kaya niya ilaw puso. Ano nangyari nung huli? Puro si Jason Tatum na kasi gumraduate na yung primary defender niya na dating Boston Celtics guard na nakalimutan ko yung pangalan ito. Naismith ata yun. Tama, si Aaron Naismith. So, siya yung primary defender ni Jason Tatum At maganda yung ginawa niya. 14 points, 6 rebounds, 1 assist, and 2 steals. Pascal Siakam double-double, Miles Turner double-double, Tyrese Haliburton double-double. Ito yung mga larong ito na dapat panalo. Lalo na kung umiscore si Miles Turner 23 points. Naku, ito yung game na dapat mo ipanalo. Kasi hindi kada laro i-score ng ganyang kalakihan si Miles Turner. Ito ata yung yung season high niya Sa season tsaka ngayong playoffs, ngayon lang siya umiscore ng 23. Lagi siyang 22 pababa. Yung mga points na hindi ganyang kalaki. So ito na yung chance mo na take advantage of it. Still won it on the road. So, ayun. So, yun lang muna. Mamaya, papanoorin naman natin yung Dallas Mavericks and Minnesota Timberwolves. That's gonna be an exciting matchup. So, ayun. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-subscribe, like, comment na rin. At, ayun. Peace out.